Ito na yung part 2, nang pumunta nga kami sa Baguio dahil sa sobrang init at naggala-gala na kami. Kami na lang yung napagod sa kakagala at sa kakakain. At sa mga hindi pa nga nakakapanood ng part 1, panoorin nyo na yan. Nandito lang yun sa may profile ko at panoorin nyo kung ano pinagagawa namin. At yung last nga ay yung nag-strawberry picking kami. So this time, nag-lunch naman kami dito sa may Marosan. Day 1 pa rin to guys ha. So hindi pa rin doon natatapos yung day 1 namin. Sobrang dami pa namin ginawa. So dito, pumunta kami ng Diplomat Hotel. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbabagyo mo kung hindi ka pumunta dito sa Diplomat Hotel. Ayan na naman si Ante, araw-araw na naman. Dito sa Diplomat Hotel, more on lakad, ikot, at tingin-tingin lang din naman. Actually, yung vibes niya talaga ay sobrang creepy. Dito nilakad ko, inikot ko yung buong building. At kung curious kayo kung ano yung nasa loob nito, ako din na-curious. Kaya ipapasilip ko sa inyo. Dito, pinapakita ko dito kung ano yung nasa loob niya kasi natatakot din ako silipin. Pero more on tambak lang din naman yung laman sa loob. Hindi na rin pinapayagan yung mga guests na pumasok. Hindi ko sure kung dati pwede ba, pero ngayon hindi daw pwede. At wala nang mga nakakapag-video dun sa loob. Actually, sobrang creepy at eerie talaga nung feeling dito pag nandito ka sa Diplomat Hotel. Kaya feeling ko, yun at yun lang din naman talaga yung dinadayo sa kanya. Yung feeling kapag nandito ka. Yung mga pader na sobrang dudumi na, yung mga bintanang basag-basag. At syempre, kung ano yung mga nasa loob, parang natambak na rin ng taon yung mga nasa loob. Inikot-ikot ko nga lang din siya at tumingin-tingin ng mga pwedeng spot na pwedeng pagpicturan. Tsaka yung pwedeng content, syempre, nandito nga para mag-content eh. So ito yung mga puno sa paligid ng Diplomat Hotel. Paligid naman niya, sobrang cozy naman ng feeling eh. Naglagay na rin sila dito ng mga souvenir shop, tsaka yung mga may live band na may mga kumakanta, may pwedeng makijamming. Ayan, pakinggan nyo na lang. May mga mini live session sila dito. Hindi ko alam kung tuwing kailan to, pero ito yung mga booth na nakita ko dito sa paligid ng Diplomat Hotel. Dito may binibenta silang copper ring na 100 ata per piece. Sobrang cute nito, pero sinubukan ko, hindi lang siya bagay dun sa kulay ko, yung copper. Parang mas lalo ko nagiging mangitim. Pero syempre, ipipilit ko yan. Maghahanap ako ng sakto dun sa zodiac sign ko. After dyan magtanong-tanong, lumipat ako dito sa isang may mga crochet ng mga kung ano nung souvenir. Dito pwede kayo makabili ng mga ref magnet from Diplomat Hotel, yung mga crochet, ayan. Next naman, umikot ako dito sa iba pang store nila. More on mga bracelet lang talaga dito, more on local na gawa. At meron ako dito nakita na bracelet na pwede mong hanapin yung para sa zodiac sign mo. So, hinanap ko din yung sa akin, pero kasi walang available. Eh, ang sabi ni ate, gagawa pa siya. Might be about 20 to 30 minutes after magawa. Pero kasi hindi na namin kayang antayin dahil nga, alis na yung mga kasama ko, pagod na rin sila. Pero one thing about here in Baguio, sobrang accommodating at sobrang babait ng mga nagbibenta dito. Yan, may mga souvenir pa na iba sa ibang stalls. Habang nag-check ako dito, hindi ko alam na inaantay na rin pala nila ako sa sasakyan. Ako na lang pala inaantay, kaya naman, dali-dali na akong bumalik sa sasakyan nito. Guys, dito, nothing much to expect sa Diplomat Hotel, pero parang mas creepy pa ata yung bahay o yung building sa labas ng Diplomat Hotel. Ito yung pinaka-view niya, sa unahan, at ito naman yung kuha ko dun sa may gilid niya. Feeling ko mas creepy pa to. And finally, papunta na kami dito sa pinagstayan namin dito sa Baguio. Yun yung Ashburn. Buti na lang meron silang access na malapit sa reception at dun sa pinaka-room namin sa 5th floor. Kasi kung sa baba pa, then naakit pa ng hagdan papuntang 5th floor, feeling ko mas nakakapagod siya. Konting silip lang din sa pinaka-room namin ni Maika. Magkasama nga pala kami sa room at may 2 beds yung aming room. Para sa magtatanong kung magkano kuha namin dito, 500 po per head. Nag-rest lang kami doon ng about 2 hours at dumiretso na kami para magkape dito sa malapit lang sa aming transient. So isa nga pala to sa nag-viral na coffee shop dito sa Baguio. Kaya naman agad-agad namin binisita. Sa day 1 din. Ito yung entrance. Sa Foam Coffee, may 2 floors nga pala sila. Nandito kami sa 2nd floor nila. Mind you guys, sobrang aesthetic talaga nung datingan. Saka sobrang cozy nung place. Nagkakagulo na nga kami kung anong orderin namin, pero nakita ko tong mga pastry na to at sobrang sarap niyang tignan. Ang sarap niya, promise, 90 pesos lang yung parang donut niya. Ito yung mga pastry nila. Sobrang nakakatakam.
Eh, anong gagawin? Syempre, order kami yan. Order din kami ng kape, order kami ng pastry, at titikman namin lahat. Shoutout nga pala dun sa ate ko na sobrang bait. Kasi siya lahat nagbayad niyan. Siya lahat ng libre, pati yung tour namin sa Baguio. At kung may gusto sa inyong mag-tour dito po sa Baguio, pwede niyo po akong i-message para ma-set na natin yung tour nyo. Ito nga pala yung pastry at tumunog na nga yung kung ano man tawag dito. So dito, explain ni Kuya kung ano yung mga order namin. 2 creme brulees, 1 foam signature, tapos strawberry foam, horchata, seasoned tatte, and then chocolate. Alright, thank you. Thank you. O diba, ayan nga yung order namin. Ang sarap diba? Ang ganda ng presentation. At buti na lang ay vinidyohan ko si Kuya para explain ko alin-alin yung mga pangalan ng mga coffee namin. Kasi nga, nagkakagulo kami kung which is which. Kung kanino yung mga coffee na yun at kung anong pangalan ng coffee na yun. Hindi ko maalala yung in-order ko dito pero parang tiramisu. At yung pastry ko yung dark chocolate na donut. This one is worth it naman sa price. Yung pinakalasa nung kape at nung pastry. Dito titikman ko din talaga. Pati makikitikim din ako ng kape ng iba. Eh ano, patikim lang eh. Nakikipagtsikahan pa ako. Ayan, nakikitikim na ako. Creme brulee at tate ito. Tinitikman ko. At guys, ang sarap kasi ang creamy niya. At makikita nyo, sasabihin ko masarap. Legit naman na masarap talaga. At tinikman ko din yung akin. Ang hirap lang kasi meron siyang powdery sa ibabaw na pwedeng pumasok sa ilong mo pag hindi mo maayos tong ininom. Okay, so para dito sa tiramisu ko, medyo matapang siya pero masarap. Kasi yun naman yung type of coffee ko eh. Gusto ko yung medyo matapang. Tinikman ko na rin yung drinks nung iba. At pilit kong inahalo yung akin kasi feeling ko matapang talaga siya at nasa baba lang yung pinakatamis niya. Siyempre, ano pa nga ba, makikitim ulit ako sa ibang kape. Magkakaiba kasi yung in-order namin para matikman namin lahat kung ano talaga yung pinakamasarap at yung babalikan. Next ko nang binakbakan, syempre yung pastry na feeling ko masarap naman talaga siya kasi ang gaganda ng presentation niya dun sa unahan. At nung tinikman ko guys, hindi ka rin magsisisi kung bibilin mo siya for about 90 pesos lang to, pero masarap guys. Sobrang sulit kasi ang mura, 'di ba? 90 pesos lang, may pastry ka na, may enjoy mo na, masarap pa. Masyado naman pinromote ang foam coffee. Pero guys, worth it tong puntahan. Hindi to sponsored. At talagang may enjoy nyo kasi masarap. Hindi ko na nga na-videohan pero pumunta na agad kami sa SM Baguio para bumili ng kung ano-ano at yung mga kailangan pa namin. Diretso kami dito sa Richie kasi nga sikat din to, viral. At gusto din namin tikman. Since din dito lang din naman sa Baguio to, tinikman na namin. Samahan nyo ako mag-rate kung masarap nga ba talaga o hype lang ng TikTok at social media yung pag-feature nito. Manguna na dyan si Maika para tumikim. O feeling, di ba? Or nakuha agad yan siya. Hinahanap niya kung ano yung gusto niya. Okay, so titikman. Meron dyan may matcha, may dark chocolate, may chocolate lang, may berry, blueberry, at di ko na alam kung ano pa yan. Di ko alam, itikman niya ata dito yung classic chocolate. Lasa lang din naman talaga siyang chocolate. Ewan ko. Tinikman ko din kasi nga parang normal na chocolate. Oo, normal lang na chocolate. Pinatikim ko din siya sa ate ko. Nadikit-dikit pa sa ngipin. Oh, 'di ba? Pero masarap naman siya. Makakain pero parang more on bites lang talaga kapag ganito yung kakainin mo. Okay, patingin mo kay mama. Kasi, kamakamingin ko na yan. Good. Asan yung ano, ito yung class, ito yung dark. Hindi, ang dark. Next na tinikman ni Maika dito ay yung matcha. Mahilig din naman ako sa matcha talaga na drink. Mostly yun talaga yung in-order ko. Pero nung tinikman ko tong matcha na to, guys, ang dugyot, diba? Pero oo, lasa siyang malansa. So, next is yung biscuits at tinahabol-habol to ng mommy namin. Yung cake niya dito ay masarap daw. So, viral din to. Kaya, anong gagawin? Siyempre, titikman at bibili. Siyempre, andyan na naman ang ate. Siya na naman ang bibili at siya ang magbabayad. Sobrang tagal na ni mama nire-request na makabili kami dito sa Viscos ng cake. Kaya naman, hindi ko na na-videohan nung tinikman namin. Kasi bumalik na kami sa Transient para kumain nito. At doon na namin sinulit. Sobrang supportive ng ate ko. Tignan nyo. Tatanggalin ba daw niya yung knife para mapicturean or may videoan ko na maayos. Next na is yung nag-night market kami. Again, day 1 pa rin tayo, 'di ba? Ang dami naming nagawa sa day 1 pa lang. Nag-night market kami at una naming tinikman is yung balot na grilled. Nakatikim na ako nito sa ibang lugar at hindi ako nasarapan, pero dito
okay yung lasa niya, okay yung, hindi siya mapait. Kasi sa iba, parang nakatikim ako nito sa isang park. Hindi siya ganito kasarap. Dito masarap yung sauce nila, masarap yung chili nila. At next, yung may mga enoki rolls, may mga, yung mga pang shabu-shabu na mga pagkain. So, yung mga inaay ko lang dyan, yung enoki, yung, nakita ko yung snow shrimp. Parang masarap kasi siya, tas ang lalaki niya, 60 pesos lang. Nandyan din yung mga price. Kung mag-food park kayo, na night market kayo dito sa may Baguio, try nyo to. Masarap naman siya. Para lang ding mga kikiam, normal na mga tuhog-tuhog. Pero, it's really good. Wow. Ano kayo? Kikiam? Snow shrimp daw. May ang mo. Mama. Okay, dito na tayo. Breakfast. At dito kami sa Good Taste Restaurant. Syempre, viral pa rin to. Sikat pa rin siya sa internet. Na masarap daw yung pagkain at malalaki yung serving. Hindi na ako nakapag-video kung ano yung mga ginawa ko sa night market. Kasi hindi na rin ako namili. Pero pumunta kami ng Session Road. Kasama yung tropa ko. At nagpicture-picture lang kami doon. Next is yung dito. Tumikim ako nung cream puff nila. Masarap naman. Tumikim din ako dito nung chicharon nila. Masarap yung chicharon nila dito. Puro laman. Para siyang pinritong bagnet. Ayan yung ate ko, yung boyfriend niya, mama ko, daddy ko. At tumatingin na nga yung food namin. At legit na marami nga ang serving. Yun yung pansit. At ito naman yung breakfast nilang bangus. Ito yung beef broccoli. At yes, marami po kaming in-order kasi hindi namin na-expect na maraming serving yung pinakapagkain nila dito. Nag-order kami ng tag-iisa per tao. Dito, dumating na yung robot nilang nagde-deliver ng pagkain sa bawat table. At dito, yung lechon kawale na sobrang dami nga. Hindi ko na-expect na ganyan. At that time, may masakit pa dun sa ngipin ko. Kakakain kahapon. At, ayan. Yan yung kakainin ko. Diba? Ang galing. Okay, rate ko dito sa Good Taste, 7/10. Kasi, okay naman siya. Ang problema lang, syempre, medyo maalat na ang taste natin. So, feeling ko, kulang siya ng konti sa bedsheet. Kulang yung lasa niya eh. Pero okay naman, masarap, marami, tsaka sulit talaga. Masarap dito, especially yung gulay. Since marami ang gulay dito sa Baguio, ang sarap niya kasi kasama na siya mismo dun sa bawat order nyo. Mababait din yung mga staff nila dito sa Good Taste, kaya kudos. Next destination today dito na ay itong Igorot Stone. After na nag-breakfast, dito kami dumiretso. Pinuntahan namin siya noong day 1 kaso medyo pagod na nga kami at hindi na namin kayang umakit-akit, maglakad-lakad. Kaya naman, dito na namin siya pinuntahan. Binalikan lang din namin to kung okay na at wala ng pila. So maluwag na dahil Monday na nga nito at merong mga ganito sa loob ng Igorot Stone. Guys, dito mag-enjoy talaga kayo. May mga presentation sila na pwede kayong maki-join, pwede kayong makasayaw at syempre makikita niyo yung culture ng mga Igorot dito. Inikot ko na nga rin to at nagkanya-kanya kami na may pwesto kasi masyado siyang malaki na pwede namang ikutin ng kanya-kanya lang. Ito yung second level niya, yan yung makikita nyo at yan yung view. Ayan, umakit na rin ako at syempre ang target ay ma-reach yung pinakatuktok at makita kung ano nga bang view sa baba kapag nando ka na sa tuktok. O, diba, nahihirapan na siya. Ganyan na kasi pag mga trentahin na. Ayaw na ng mga akit-akit ng mga lakad-lakad. May mga nananakit-takit ng mga legs dyan, tuhod, at kung ano-ano pa. Kain pa more. Tingnan mo, hingal na hingal umakyat, diba? Ayan, kung nakikita nyo yung paligid ko, ayan yung makikita nyo. Hindi yung mga tao. Ayan, yung mga stone. Ito yung makikita nyo kapag medyo, hindi pa to yung pinaka-top level eh, pero maganda na yung view dito. Sobrang ganda niya. Guys, 130 lang per head. Tapos kapag nag-rent kayo ng Igorot na costume, 50 pesos lang. Sobrang ganda, di ba? Saka makakita nito dito sa Cavite at dito sa Tagaytay. Wala na yan dito sa Maynila, no? Dito rin natay may nag-viral na mga sumisigaw na hep hep hooray. Basta dito yon. At guys, maganda siya yun. Maganda yung structure nito. May meron ako tinitignan dito. Gusto ko sakyan pero hindi na ako pinayagan. Kaya naman bumalik na rin kami agad. At next destination ay yung ice cream na naman. Ice cream ni Kuya. Guys, dito sa Igorot Stone, yung ice cream dito, I promise,
11/10. Mas masarap siya kaysa dun sa strawberry farm. Mas nabetan namin siya. Pinamix ko na rin dito para meron namang ibang malasahan naman ako, di ba? Tinry ko naman yung ube nila na may strawberry. Hindi pa tapos, oo, ang haba na, di ba? Pero yung strawberry na yan, masarap, promise. Next naman is nag-chocolate de Batterol kami. Dito to sa may Camp John Hay. Dito na ata yung last destination namin kasi anong oras na rin at kailangan na namin bumaba dahil may mga target pa kami, mga schedule na kailangan kailangan pinanood ko na lang dito kung paano ginagawa yung hot chocolate. Dahil hindi masyadong marami yung menu nila, kaya pare-pareho na lang kami ng order. Puro yung classic chocolate lang nila. Ito yung puto bongbong, bibingka, na meron sa menu nila. At yung pinaka-hot chocolate nila. Guys, dito, okay naman. Worth it naman siyang puntahan. Kahit medyo, kung paikot-ikot lang din naman kayo sa Baguio, pwede nyo siyang puntahan. Masarap. At ito nga pala kaming lahat na pumunta dito sa Baguio. Tinikman ko dito yung pinaka hot chocolate nila. Masarap naman, masarap. Lasang pure na chocolate siya. At ang init, kaya ingat lang din kayo kung tatry nyo to. Mainit pero masarap. Try nyo na. Parang nagpo-promote naman. Okay. So, pumunta kami ng Camp 7 kasi pababa na sana talaga kami at pauwi na kami. Pero wala pa kami nabibiling pasalubong or yung mga kailangan namin iuwi na mga gulay. At medyo namahalan nga kami dito sa Camp 7 kaya naman bumalik kami ng Mines View para doon mamili ng pasalubong. At ang last thing na ginawa namin ay nagtaho dahil wala na nito sa Cavite at sa atin dito sa Maynila. Kaya naman, nagtaho na kami at umuwi na rin kami right after that. Yun lang. Salamat sa panonood. Paalam!